pahiya si Camille Villar ng matindi sa matinding expose ng Rappler. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, hindi mananalo itong si Camille Villar kung uunawain lang ng taong bayan yung talagang totoo sa gustong mangyari nitong mga Villar kung bakit sila tumatakbo ng paulit-ulit sa national position. Kasi sa totoo lang, ginawa na po nilang negosyo ang pagiging politician. Bakit? Biruin nyo halos sila na lang lahat ang tumatakbo ng paulit-ulit mga kababayan sa national position. At ang isa pa dyan mga kababayan, paulit-ulit na lang yung pangako nila na wala namang nangyayari. Ito nga yung isang patunay mga kababayan na paano susolusyonan ni Camille Villar ang problema ng mamamayang Pilipino kung mismong sila na nga or yung kanila nang negosyo ang inirereklamo ng mga kababayang Pilipino natin pero hindi po niya masolusyonan. So ito, pakinggan po nating mabuti. Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At siyempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Yan ang campaign speech ni Las Piñas Representative Camille Villar nung pumunta ang alyansa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Hindi niya Buti na lang talaga mga kababayan na wala ito sa alyansa ni PBBM. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap talagang tingnan at panoorin yung alyansa ni PBBM kung alam mo na may mga sablay doon. At ito na yung mga tinutukoy natin mga kababayan kahit noon pa man na mga sablay sa alyansa ni PBBM. Kabilang dyan sina Amy Marcos at kabilang dyan mga kababayan etong sina Camille Villar. Etong si Camille mga kababayan. May isa pa nga hindi ko lang papangalanan sa ngayon mga kababayan, pero may isa pa dyang sablay na kung saan mismong sa kanilang lugar inilaglag yung mga kasamahan niya sa alyansa. Mga kababayan, ano po? So ngayon, pakinggan pa nating mabuti to. Niya nabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihingan niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig. Kasi Camille Villar, akala ko ba gusto mong bigyan ng magandang buhay ang mga kababayang Pilipino natin? Pero yung negosyo ninyo na patubig, yung prime water, hindi ka makapag-react, hindi mo mabigyan ng solusyon. Paano mo aayusin ang buhay ng mga kababayang Pilipino natin kung mismong yung negosyo ninyo ang nagiging problema at inirereklamo ng mga kababayang Pilipino natin dahil sa napakamahal na singil ninyo sa inyong patubig? At ang isa pa dyan, pinakamatindi pa dyan, kokonti lang yung tumutulo sa kanilang gripo tapos napakamahal ng singil ninyo. Tapos hindi mo masolusyonan at hindi mo maayos-ayos. Tapos gusto mong ayusin ang buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Yung simpleng pangangailangan nga ng mga kababayang Pilipino natin, hindi mo maayos-ayos. palaging wala tubig. Pero mahal ang singil. Ang prime water ay pagmamayari ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar. Isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. 2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District. At simula daw nun ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike. Pero alas 3 ng madaling araw, kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Camille Villar, pahiya ka ba? Pahiya ka ba? Gusto mong ayusin ang buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Kapag naging senador ka, sabi mo. Pero simpleng problema, hindi ninyo masolusyonan. Partida, negosyo nyo pa yan. Yung prime water mga kababayan, malimit pong maireklamo yan. Bakit? Dahil sobrang hina ng tulo ng tubig, tapos sobrang mahal ng singil sa tubig. Dahil nitong mga nakaraang taon, lagi silang nawawalan sa buong maghapon. Minsan tumatagal daw ng 2 araw na walang tumutulo sa gripo. Minsan nantok ako. Ayan! Bunggo na ulo ko dyan, kakap dahil siyempre
Pero sinisikap ko yan. Ito yung kusina nila, Nanay Ike. Buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit. Kaya natambakan na sila ng huhugasin, parang yan. Dito, papakita ko sa inyo yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila. Ayan. So, meron na silang tubig ngayon, pero para sa atin, mahina yan. Pero para sa kanila, yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Si Even Kalahate, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water, gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-take over sila ng 2018, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga ratio. So parang ang dating dito mga kababayan, nung hindi pa pumapasok ang mga bilyar, dito po sa patubig mga kababayan, ano po, nung hindi pa pumapasok itong Prime Water, okay pa daw yung tulo ng tubig. Pero nung pumasok na itong mga bilyar, naging masaklap na mga kababayan yung padaloy ng tubig. Naging mahina na, tapos ang pinakamasaklap pa dyan, malimit nawawala yung tubig. Tapos eto pa yung pinakamasaklap, nawawala na nga yung tubig, ang mahal pa ng singil. Mismanagement talagang, mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, yung sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na-educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. Paano naman daw kasi bago pumasok ang Prime... wait lang, basahin lang natin yung comment ng mga kababayan natin Pilipino. Sabi dito, eto nasa nyo sa Bulacan, okay naman daw sa patubig pero nung pumasok daw ang mga bilyar, nagkandaloko na. Ayun yung sabi dito. Dito sa Gapan City pala. Dito sa Gapan City, wala sana problema sa tubig. Nang mapunta sa bilyar, naloko na. Kaya nga mga kababayan, maging matalino kayo pagdating ng Mayo 12. Huwag ninyong iboboto yung katulad ni Camille Villar na napakasarap magsalita sa mikropono pero sa totoong buhay, sa realidad, hindi pala maaasahan mga kababayan, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Prime Water. Napakataas ng kita ng water district nila. Pero diba? Simula 2018, pababa na ng pababa at nag-negative 5 million pa noong 2020. Ang sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, baka tumaas pa ang singil ng tubig. Pagtataka ng COA, bakit tila okay lang sa water district na tumaas ang kita ng Prime Water hanggang lumiit ang kita ng gobyerno at nalulugi pa nga? Habang ginagapang ng water district ang kita nila, ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga Villar, payaman ng payaman at umabot na nga sa bilyon ang kita. Hindi naman daw nagkulang ang mga residente, sabi ni Kalahate, dahil tumakbo na sila noon sa korte. Pero talo sila dahil sabi ng huwes ay dapat sa Supreme Court daw sila lumapit. Ang kaso, wala na raw silang pera pang pondo ng isa pang Supreme Court petition. Parang mahirap ngang bumangga sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang dating konsehal na si Irene Del Rosario, nakulong na dati sa kasong cyber libel na ikinasa sa kanya ng isang tao dahil sa pagtuligsa niya sa joint venture. Idinemanda na rin daw siya ng sedition dahil sa namuno sa pulong ng mga residente para usisain ang kontrata. GOCC ang water district at technically, hindi sila napapasa ilalim ng city government. Pero mga kababayan, may komento na ba dito si Villar? Villar na lang tawag natin mga kababayan na. May komento na ba sila dito? Mukhang parang hindi pa ata sinasagot ni Camille. Mga kababayan, na itong matinding expose na ito ng Rappler. Kasi sa totoo lang mga kababayan, durog po talaga si Camille Villar dito sa inilabas na ito na expose ng Rappler. At saka ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, lalo pang napahiya itong si Camille Villar noong sinoplak siya mga kababayan ni OG Diaz. Kasi nga naman, ang yabang-yabang magsalita na ayusin ang buhay ng mga kababayang Pilipino natin, pero itong napakasimpleng problemang ito, hindi nila kayang tugunan. Bagos nagkandaloko-loko pa ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin noong pumasok yung Prime Water, doon sa kanilang lugar na kung saan nasasakupan mga kababayan ng kanilang lugar yung mga patubig. So ito yung pinakamatindi mga kababayan na ginawa at legasiya ng mga Villar. Nagpayaman sila, ginamit nila yung mga posisyon nila sa politika habang nagpapayaman sila. Mayor pa rin o governor ang nag-aaproba ng mga ia-appoint sa board. Sinubukan na raw niya noong usigan ng city government para sila na ang mag-imbestiga.
Bakit daw hirap na hirap pa rin sila sa tubig sa kabila ng pinalilibutan sila ng deep well at malapit sila sa Angat Dam? Ngayon, Diba? para mairaos ang pang-araw-araw, may mga rasyon mula sa truck at mga tangke sa iba't ibang lugar na ang tawag ay tawid uhaw. Hindi ako nakakuha ng support. We're not moving forward. We move backward. Kasi ginamit namin yung tawid uhaw 1998-2000 eh. Ngayon bibigyan nyo kami ng tawid uhaw. Na yung mga tao, pag naubos na yung nag-aagawan yung mga tao kasi kailangan mauna sila dun sa pila eh. Naabutan nga namin ang mga batang ito na nag-iimbak na ng timba-timba ng tubig habang nagre-refill ang truck ng Prime Water. Pero Diba? sa kabilang barangay, parang paubos na ang supply. Bawal ka nga maligo, makikisalok ka lang. So tignan natin kung may masasalok tayo. Meron naman pero mahina, so kailangan mong patayin tas buksan ulit. Ang mga bill nila dito aabot sa 1,000 kahit 3 lang sila sa bahay. At kahit wala namang tubig na tumutulo, maraming joint venture ang Prime Water sa buong bansa. Siguro nasa 100 na. Marami sa mga bayan na yun hindi rin masaya sa serbisyo sa Prime Water. Yung pagmamanage ng Prime Water, they call it crime water. Panawagan ni Del Rosario sa national officials pati sa mga tumatakbong senador, bigyan ng pansin ang problemang idinulot ng Prime Water sa buong bansa. This is national issue. Tsaka mga kababayan, dapat kasi yung mga patubig ibalik na lang sa gobyerno. Para gobyerno na lang mga kababayan ang magmamanage ng mga patubig. Kasi sa totoo lang talaga, kung tutusin yung tubig naman, hindi naman dapat talaga binabayaran mga kababayan eh. Kung nasa gobyerno lang, or although kung bayaran man, napakaliit ng singil at maayos sana yung mga patubig. Pero buhat nung pumasok yung mga private sector mga kababayan at sila ang namahala dun sa mga patubig, eh leche-leche na. Napakamahal ng singil, tapos katulad nga po nito, nawawala-wala pa yung tubig at hindi maayos yung serbisyo. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Hindi lang to issue ng San Jose del Monte. Sana po makita nyo naman yung pangangailangan ng tubig na maiayos. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Prime Water pero hindi sila sumagot sa mga email namin. Ipinarating na rin namin ang issue sa kampo ni Camille Villar pero ang sabi nila, Prime Water na lang daw ang tanungin. Naging aktivista na nga rin ang engineer na si Even at walang pag-aatubiling sinabi niyang mangangampanya siya laban kay Camille Villar. Kaya yan ay mga interesado na pumasok sa politika dahil gusto siguro, sa tingin ko i-maintain nila yung kwan nila sa billionaire sila, maging number 1 sila. Madaling pagkakitaan ang water district. Simple lang ang hiling ni Nanay Ike sa mga kandidato. Sana naman sikapin nila nga bumalik naman normal katulad ng dati. Hindi ko na kaya talaga. Oo, hirap na hirap talaga po. Number 2 na pinaka-vote. Yung mga didishit dyan, gusto nyo ba kay Camille Villar? Payag ba kayo? Pagkatapos sa alyansa, pagkatapos umalis ng alyansa, lilipat dun sa mga didishit at kukuha ng suporta. Payag ba kayo mga didishit na iboto si Camille Villar? Payag din ba kayo na iboto ninyo si Amy Marcos? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung nagagawa nila na mamangka sa dalawang ilog, bumalebalentong ng partido, ng alyansa mga kababayan, kaya din niyang gawin doon sa mga didishit. Kaya yung mga didishit dyan, payag ba kayo na suportahan etong si Camille Villar at etong si Amy Marcos? Kita nyo naman kung gaano katindi mga kababayan, kung gaano katrapo yung mga yan. Bakit? Eto na nga lang simpleng patubig hindi masolusyonan. Pero gustong ayusin yung problema ng buong mamamayang Pilipino. Trechang Bulacan sa buong Pilipinas. Dito lang sa San Jose del Monte, nasa mahigit 250,000 na yung mga botante. Yung ganitong klaseng numero kayang makapagpanalo o makapagpatalo ng isang national candidate. Kaya naman meron talagang kapangyarihan yung mga taga rito na singilin yung iluluklok nila sa pwesto. Lian Bon Rappler, Bulacan. Senator Camille Tingnan nyo, pakinggan nyo ulit to, pakinggan nyo ulit Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa
para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At syempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Ngayon mga kababayan, ano yung sabi ni Camille Villar? Ang pangarap daw ng mamamayang Pilipino ay magkaroon daw po ng bahay at lupa para mapalaki daw ng maayos yung kanilang mga anak. Ano ba ang sinasabi dati ni Cynthia Villar noong mga panahon na isinusumbat niya yung pamimigay ng lupa sa mga taga Las Piñas? Eto, pakinggan nyo mabuti to. Senator Cynthia Villar, viral ang umano'y alok na lupa kapalit ang boto sa kanyang pamilya sa darating na eleksyon. Balitang umaabante mula kay Carlo Villaseñor. Sa eleksyon, kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin. Medyo malakas kasi nilakasan ko talaga para maintindihan yung kay Camille Villar, yung kay Cynthia Villar na sinasabi dito. Lupa sa inyo. Ilang araw nang viral ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Cynthia Villar kaugnay sa pamamahagi umano nila ng lupa sa Las Piñas City. May twist pala kasi ito kasabay ng paghingi ng suporta sa 2025 midterm elections kung saan karamihan ng kanyang pamilya ay sasabak sa halalan. Sa talumpati ni Villar, ipapamahagi raw nila magkakapatid ang lupa sa Sitio Pugadlawin, Barangay Alamanza 2, sa kondisyon dapat ay suportahan na mga ito ang kanilang mga kandidato sa May 2025 elections. Pero booking na wala pala sa pamilya Aguilar ang titulo o hindi nila pag-aari ang lupa na tinitiran ng 4,800 residents. So ang nangyari dito mga kababayan, sinusubukan pa ni Cynthia Villar manggoyo doon po sa mga taga Las Piñas kasi nga naman halos yung buong pamilya po niya ay tumatakbo sa politika mga kababayan at kailangan ng suporta. At ang sabi pa nga niya dito, baka kung hindi daw sila suportahan, baka biglang magbago yung isip nila sa pagbibigay ng lupa. Tapos sinasabi nung anak na ang kailangan daw na mga kababayang Pilipino natin, yung mga kababayang Pinoy, bahay at lupa. Ibig sabihin, sa sinasabi niyang ito, susolusyonan niya yung problema na mga kababayang Pilipino natin ng walang bahay at lupa. Siyempre, yung mga Pinoy na hindi naman alam yung totoong isyo at kapag narinig itong mga sinasabing ito ni Camille Villar, madali talaga maguguyo. Madali po talaga na mabubola ni Camille Villar. Pero kung lalaliman nyo yung pagre-research at pagtingin sa totoong pangyayari at totoong mga isyo, makikita ninyo mga kababayan na ang ugali ng mga Villar talagang bubulahin lang kayo, uutuin lang kayo. Dito pa nga lang kahit wala sa kanila yung titulo ng lupa, sinasabi nila na kapag hindi sila sinuportahan, baka magbago yung isip at pananaw po nila sa pagbibigay ng lupa sa mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Las Piñas. Yan ba ay ugali at salitain ng isang taong may malaking utang na loob sa mga kababayang Pilipino natin? Kasi kung hindi naman po talaga dahil sa mga kababayang Pilipino natin, hindi po mararating ng mga Villar yung sitwasyon na kung nasasaan sila ngayon. Napakayaman nila mga kababayan. Kung hindi naman sila sinuportahan ng taong bayan, hindi naman po sila yayaman ng ganyang kayaman. Ano po, lalo na mga kababayan, kung hindi sila naging politiko, hindi naman po sila yayaman ng ganyang kayaman. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bata ito sa record ng City Assessor's Office kung saan nakatitulo ang lupa sa pangalan ni dating Presidential Commission on Good Government Chairman Camilo Sabio at ang kanyang may bahay na si Marlene mula pa noong dekada 80. Ayon pa sa record ng Las Piñas City Hall, hindi kailanman nakapangalan ang lupa sa mga Aguilar o Villar, taliwas sa inaangkin ng senadora. Napagalaman na dumami ang mga informal settlers sa Sitio Pugadlawin matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ako si Carlo Villaseñor ng Abante Radio. Ito ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Kita nyo mga kababayan, kahit hindi nakapangalan sa kanilang lupa, sinasabi nila lupa nila. Ano ba mga kababayan ang tawag sa mga ganyan? Hindi ako nagtatanong lang naman, hindi ako nag-aakusa. Di ba yung mga taong nagsasabi na lupa nila yon, tapos hindi naman pala kanila, di ba tawag doon land grabber? Mangangamkam. Pero hindi ko sinasabing sila ha. Yun lang yung yun lang yung tingin ko diyan. Sa mga taong mahilig magsabi na lupa nila yung kahit hindi naman, kamkam tawag doon. Mangangamkam, land grabber mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan. Ito yung ito yung sinasabi ko sa inyong video na nag-viral na kung saan sinasabi ni Cynthia Villar doon po sa mga taga Las Piñas, ginagamit niya pa yung mga lupa para makakuha ng boto.
eto daw. Ayan namatay na po yung dalawa kong kapatid, yung panganay daw, at saka yung isa pa. Ano yung dalawa kong kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar daw. Aguilar, at saka si dating Mayor, Nene Aguilar. Pagpatuloy pa natin. Dating Mayor, Nene Aguilar, kaya apat na lang po kami. Kaya apat na lang daw sila magkakapatid na natira. Magkakapatid, kaya kaming apat na lang po magdidesisyon. Ito mga kababayan ganito sila katrapo. Ano yung sabi nila? Kaya kaming apat na lang po ang magdi-decide. Yung mga buhay pa. Kung ibibigay sa ito, kung ibibigay sa inyo ang mga lupang ito. Ayan maliwanag mga kababayan Sabi ni Cynthia Villar doon sa mga taga Las Piñas, sila na lamang daw pong apat na magkakapatid ang magdi-decide kung ibibigay daw sa mga taga Las Piñas, yung mga kababayan Pilipino natin dyan, yung lupa na tinitirikan nung mga taga Las Piñas. Sa inyo ang lupang ito. Sana tanawin nyo sa amin ito kung ibibigay namin sa inyo. Ayan sana tanawin daw mga kababayan sa kanila. Yun daw pong lupang ibibigay doon sa mga kababayang Pilipino po natin dyan sa may Sitio Pugad Lawin, sa may Las Piñas. Ano po, sabi pa dito, malalaman naman daw nila na tinanaw ng mga tao na utang na loob yon kung ibuboto sila sa darating na Mayo 12. Etong darating na midterm election mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Ayan. Malalaman naman daw nila sa eleksyon kung tatanawin na utang na loob yung pagbibigay ni Cynthia Villar ng lupa doon daw po sa mga taga-Sitio Pugad Lawin na mga kababayang Pilipino po natin na nakatira doon. Ganyan sila katrapo. Yan ang talagang literal na trapo mga kababayan. Hindi magbibigay ng lupa kapag hindi ibinoto. Ano po, yan ang tatak Villar. Ano po, kaya wag kayong magpapabudol at wag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ni Camille Villar kasi sa totoo lang mga kababayan, ang pagtakbo nilang yan, negosyo pa rin yan nila. Ano po, negosyo pa rin yan ng pamilya po nila. Ipagpatuloy pa natin. At sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo kasi pag hindi nyo sabi dito mga kababayan ipakita daw ng mga taga Sitio Pugad Lawin yung appreciation ng mga taga Sitio Pugad Lawin. Ano po, dahil daw sa gagawin nila ng pagbibigay ng lupa. Kasi kapag hindi nyo ipinakita sa amin, yan yung sabi ni Camille Villar kasi pag hindi nyo ipinakita sa amin, baka magbago ang isip namin. Magbago ang isip namin ang pagbibigay sa inyo ng lupa. Ganyan sila katrapo. Talagang literal na trapo mga kababayan. Tapos sasabihin ni Camille Villar na ang problema at hangarin na ang problema ng mga kababayang Pilipino natin ay yung matitirhan, yung bahay at saka lupa. Samantalang sinasabi ng kanyang nanay na kapag hindi sila nakakuha ng suporta, baka magbago ang isip nila sa pagbibigay ng lupa sa mga taga Sitio Pugad Lawin dyan po sa Las Piñas. Kita nyo yan, ganyan sila katrapo mga kababayan. Kaya huwag kayo basta-basta magpapapaniwala sa matatamis na salita ng mga politikong yan. Kilalang kilala nyo na po yung mga yan. Ano po, dahil bobolahin lang kayo ng mga yan, uutuin lang kayo ng mga yan, at pag nakuha ng kailangan sa inyo, yung boto ninyo, yung suporta ninyo, hindi na kayo kilala pagkatapos ng eleksyon. Ano po, ngayon balik tayo dito mga kababayan sa sinabi ni OG Diaz. Kasi sabi ni OG Diaz dito, kalakip yung post ng Rappler, eto daw. Dear Camille Villar, yan yung sabi dito. Huwag ka na po mangako ng pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Baka pwedeng tulungan mo na lang. Liitan ko lang mga kababayan yan. Baka pwedeng tulungan mo na lang ang mga kababayan mong magkaroon ng sapat at tuloy-tuloy na tubig mula sa Prime Water na pagmamay-ari din ninyo. Kawawa na mga customer ninyo. Ano po? Bigla tuloy nagkaroon ng Project Uhaw, biglang pangtanggal ng kahinaan at kamahalang singil ng Prime Water. Sabi pa dito, basic need ang tubig pero wala ding aksyon.
ang pahirap sa pagkuha ng tubig mula sa aandap-andap na mga gripo ng mga kabahayan ninyo. Ayan po yung sabi ng mga kababayan ninyo. Diyos ko po, kahit mga taga-Tagaytay, grabing jackpotan din kung may tulo o wala. Ang mahal, mga singil, ang daming ang dalang pa ng mga tulo, mga kababayan. Biruin nyo yan yung sabi dito ni OG Diaz. Kasi nga naman, ang lakas mangako ni Camille Villar ng patube, ng pabahay at palupa sa mga kababayang Pilipino po natin dahil eleksyon, pero yung simpleng problema ng patubig na sa kanilang negosyo nanggagaling, hindi niya masolusyonan. Yan ba mga kababayan ang iboboto ninyo? Magaling mangako pero hindi kayang gawin sa mismong aktwal, sa totoong buhay, hindi nila kayang gawin yan. Pero kapag ka mangangako, ang galing-galing. Kaya nga mga kababayan, kung nagagawa ni Camille Villar, magbale-balentong ng pagsuporta at pagsuporta at pagsama sa mga ticket po nila, kaya din po nila kayong lituhin, mga kababayan, at papaniwalain sa maling pangako po nila. Yan po yung isang patunay na talagang kawawa at ginagawang mangmang ang mga kababayang Pilipino natin. Biruin nyo napakamahal ng singil ng prime water pero napakapangit ng serbisyo po nila. At yan po ay negosyo ng mga Villar. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, again, Kong Camille Villar o Kong Camille, ngayon pa lang, nakakahinayang na sa utak ng marami nating kababayan na hindi nila kayo ibobotong senador dahil dead ma daw po kayo sa isyo ng prime water ninyo. May panahon para i-address nyong accordingly ang issue again. Hindi kailangan mangako ng pabahay, tubig po, tubig na kampanya po ninyo, kumpanya po ninyo nangangasiwa ang dapat pakiusapan para ipanalo kayo. Eto tandaan nyo mga kababayan, sa mga kababayang Pilipino po natin, kapag ka hindi naging maayos ang serbisyo ng prime water, wag ninyong iboto mga Villar. Kasi walang ibang gagawin yung mga yan, kung hindi utuin lang kayo, papaniwalain lang kayo, at ang ending, umaasa kayo sa wala. Yan po yung katotohanan dyan. Tandaan nyo, yung mga kababayang Pilipino po natin, na nasasakupan ng prime water, pag hindi naging maayos ang serbisyo ng prime water at hindi nagawa ng paraan ng mga Villar na maging maayos ang serbisyo ng prime water hanggang Mayo 12, huwag ninyong iboto si Camille Villar at yung mga Villar na tumatakbo. Ano po, sa kahit na ano pa mang posisyon dito po sa ating bansa. Kasi dyan magpapatunay kung may magagawa sila or wala. O kung hindi naging maayos ang serbisyo ng prime water, ibig sabihin walang ginawa si Congressman Camille Villar para maging maayos ang serbisyo nila sa taong bayan. Ano po ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Ayan, ito yung isang patunay din. Etong pamimigay nila ng lupa na kailangan tanawin nyo pa na utang na loob sa mga Villar. Yan po mga kababayan, dapat hindi pinamimihasa yung ganyang klase ng pag-uugali ng isang politiko na saglit na tumanaw ng utang na loob sa inyo, kailangan kayo pa ang tumanaw ng utang na loob sa kanila. Ano po, kaya mga kababayan, mag-isip kayo ng maraming beses kung dapat pa ba na iboto itong mga Villar sa kabila ng pinaggagawa po nila na pang-uuto at ginagawang mangmang ang sambayan ng Pilipino.